Bakit nanalangin si Jesus sa Diyos kung siya ay Diyos? Kapag binabasa natin ang mga ebanghelyo, madalas nating makikita si Jesus na umaatras upang manalangin. Halimbawa, sa aklat ni Lucas, sinasabing siya ay mag-aatras sa mga ilang na lugar at mananalangin. Lucas 5, versikulo 16. Kung si Jesus ay Diyos, hindi ba't siya ay nakikipag-usap sa sarili niya? Isa itong makatarungan at mapanlikhang tanong na nag-aanyaya sa atin na tuklasin ang kalaliman ng pagiging tao at banal na kalikasan ni Jesus. Mayroong isang Diyos na umiiral magpakailanman bilang tatlong natatanging persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ito ay hindi nangangahulugan na may tatlong Diyos, kundi isang Diyos sa tatlong persona. Tulad ng tubig na maaaring maging yelo, likido o singaw, at nananatiling tubig, ang Diyos ay Ama, Anak, at Espiritu Santo, ngunit isang Diyos lamang. Ngunit ang tagapagtaguyod, ang Espiritu Santo, na ipadadala ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Juan 14, versikulo 26. Dito, binabanggit ni Jesus ang Espiritu Santo bilang isang natatanging persona, ngunit isinugo ng Ama at kumikilos sa pangalan ni Jesus, na nagpapakita ng pagkakaisa at natatanging mga tungkulin sa loob ng Trinidad. Ngayon sa ilalim ng pangunawang ito, lumilitaw ang isang tanong na naguguluhan ng marami. Kung si Jesus ay Diyos, bilang bahagi ng Trinidad, bakit kailangan niya pang manalangin? Ang tanong na ito ay tumutukoy sa pinakapuso ng ministeryo at misyon ni Jesus sa lupa. Si Jesus, ganap na Diyos at ganap na tao, ay gumugol ng oras sa panalangin. Tingnan natin kung paano inihahayag ng kanyang mga panalangin ang kanyang relasyon sa Ama, tinutupad ang kanyang papel sa lupa, at nagtuturo sa atin tungkol sa likas ng pakikipag-usap sa Diyos. Unawain natin ang magandang komplikasyon ng mga panalangin ni Jesus at kung ano ang ibig sabihin ng mga ito para sa ating sariling espiritual na buhay. Ang kalikasan ni Jesus. Si Jesus ay isang tao na kakaiba at natatangi dahil siya ay parehong Diyos at tao tulad natin sa parehong oras. Ito ay nangangahulugan na si Jesus ay 100% Diyos. Kaya niyang gawin ang mga bagay na tanging Diyos lamang ang makakagawa, tulad ng mga espesyal na himala at natatanging pagliligtas sa mga tao. Ngunit siya rin ay 100% tao. Naramdaman niya ang gutom, sakit at kamatayan. Dumadaan siya sa lahat ng ating pinagdadaanan, maliban na hindi siya kailanman nagkasala. Ang kalikasan ni Jesus ay isa sa mga pangunahing misteryo ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa parehong kanyang pagka-Diyos at pagkatao, natupad niya sa pamamagitan ng kanyang buhay ang kanyang gawa. Ipinakita ni Jesus sa atin ang pinakamahusay na paraan ng pakikipag-usap at pamumuhay kasama ang Diyos. Pagdepende sa Ama. Namuhay si Jesus sa paraang ipinakita niya sa atin na wala siyang ginawa sa kanyang sariling inisyatiba. Sinabi niya, Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang anak ay walang magagawa sa kanyang sarili, kundi kung ano ang kanyang nakikita sa Ama, sapagkat anumang gawin ng Ama, iyon din ang ginagawa ng anak. Juan 5, versikulo 11. Ito ay nangangahulugang si Jesus ay naghihintay sa Diyos na ipakita sa kanya ang paraan bago gawin ang anumang bagay. Parang isang bata na nanunood at natututo mula sa kanyang ama at hindi sinusubukang gawin ang mga bagay sa kanyang sarili. At kapag naging talagang mahirap ang mga bagay, bago siya dalhin sa krus, nanalangin ng masidhi si Jesus. Sinabi niya, Ama, kung nais mo, alisin mo ang kalis na ito sa akin. Gayunpaman, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyo ang mangyari. Lucas 22, versikulo 42. Ipinapakita nito na nagtitiwala siya sa plano ng Diyos higit sa kanyang sariling damdamin, kahit na siya ay natatakot. Ang isa pang layunin ng mga panalangin ni Jesus ay upang turuan ang mga disipulo na manalangin. Hindi itinago ni Jesus ang kanyang buhay panalangin. Ibinahagi niya ito sa kanyang mga kaibigan, ang mga disipulo,
Isang araw hiningi nila sa kanya na turuan sila na manalangin. Sinabi niya, "Kapag kayo ay nananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat kami rin ay nagpapatawad sa bawat nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso." Lucas 11, versikulo 1-4. Sa simpleng panalangin ito na kilala bilang panalangin ng Panginoon, ipinakita ni Jesus sa kanila na ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos tungkol sa lahat ng bagay. Pagsasabi na ang kanyang pangalan ay espesyal, paghingi ng ating kailangan, paghingi ng kapatawaran sa ating mga pagkakamali, at paghingi ng tulong upang mabuhay ng tama. Sa ganitong paraan, ang mga panalangin ni Jesus ay isang perpektong gabay para sa atin kung paano mamuhay ng malapit sa Diyos, makipag-usap sa Kanya tungkol sa lahat ng bagay, at magtiwala sa Kanya sa ating mga buhay. Isa pang layunin ng mga panalangin ni Jesus ay ang pagpapahayag ng damdamin at pangangailangan ng tao. Ipinakita ni Jesus sa atin na naranasan niya ang mga damdamin at pangangailangan ng tao tulad ng sinuman sa atin. Narito ang ilang paraan kung paano niya ipinahayag ang mga katangian ng tao, kalungkutan at dalamhati. Sa isang hardin na tinatawag na Getsemani, na parang isang tahimik na parke na puno ng mga puno ng olibo, nakaramdam si Jesus ng napakalalim na kalungkutan tulad ng nararamdaman mo kapag ang iyong puso ay napakabigat na mahirap dalhin. Sinasabi ng Biblia, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Ang aking kaluluwa ay labis na nalulungkot hanggang sa kamatayan. Manatili kayo rito at magbantay kasama ko." Mateo 26, versikulo 38. Isipin si Jesus na kilala sa pagpapagaling at pagtulong sa iba, ngayon ay labis na nalulungkot na sinabi niya na halos mapatay siya nito. Siya ay lumayo ng kaunti sa hardin, nahulog ng patagilid sa lupa sa panalangin sa Diyos at sinabi, "Ama ko, kung maaari alisin mo ang kalis na ito sa akin, gayunpaman hindi ayon sa aking kalooban, kundi ayon sa iyong kalooban." Mateo 26, versikulo 39. Ang kalis na ito na kanyang binanggit ay parang isang simbolo para sa mahirap na gawain na alam niyang kailangang gawin, ang mamatay sa krus. Ayaw niyang magdusa, ngunit handa siyang gawin ang nais ng Diyos, naghahanap ng lakas at patnubay. Sa isa pang bahagi ng Biblia, Lucas 6, versikulo 12-13, ipinapakita ni Jesus na naghahanap ng lakas at payo. Sinasabi nito, "Nang mga araw na iyon, lumabas siya sa bundok upang manalangin at nagpalipas siya ng gabi sa panalangin sa Diyos. At nang mag-umaga na tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili ng 12 sa kanila na tinawag din niyang mga apostol." Sa ganitong paraan ipinakita ni Jesus ang kahalagahan ng panalangin, hindi lamang bilang pakikipag-usap sa Diyos, kundi bilang isang paraan ng paghingi ng lakas, patnubay, at pagsuko sa kalooban ng Diyos. Ang kanyang mga panalangin ay nagiging isang halimbawa para sa atin kung paano mamuhay ng may tiwala at pagkakaugnay sa Diyos sa kabila ng ating mga damdamin at pangangailangan. Bago gumawa ng malaking desisyon, pinili ni Jesus ang kanyang 12 pinakamalalapit na kaibigan na tutulong sa kanya na ibahagi ang kanyang mga turo. Ginugol ni Jesus ang buong gabi sa pakikipag-usap sa Diyos. Hindi lang ito isang mabilisang usapan, kundi mga oras ng paghingi ng tulong at gabay. Sa pamamagitan ng pagdarasal ng buong gabi, ipinakita ni Jesus na kailangan niya rin ng suporta, karunungan at lakas. At natagpuan niya iyon sa pamamagitan ng malalim na pakikipag-ugnay sa Diyos. Ang mga kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na si Jesus ay hindi lamang isang espiritual na figura, kundi isang tao rin na nakaramdam ng malalalim na emosyon at may mga pangangailangan tulad ng anumang tao. Nakaramdam siya ng napakalalim na kalungkutan at naghahanap ng tahimik na lugar para sa gabay. Ipinapakita na okay lang para sa atin na gawin ang pareho kapag tayo ay humaharap sa mahihirap na panahon o mahahalagang desisyon. Pagganap ng katuwiran ng tao.
pamumuhay ng perpektong buhay ng tao, hindi natin kaya. Kapag sinisiyasat natin ang mga kwento at turo ng Biblia, natutuklasan natin na si Jesus ay hindi lamang namuhay ng isang halimbawa na buhay. Namuhay siya ng perpektong buhay ng tao, tinutupad ang lahat ng katuwiran. Ito ay nangangahulugang namuhay siya sa ganap na pagsunod at pagsusuko sa Diyos, ang kanyang Ama, isang bagay na mahirap gawin araw-araw. Sinasabi ng Biblia sa Aklat ng Hebreo, sa mga araw ng buhay ni Jesus sa lupa, nag-alay siya ng mga panalangin at mga pakiusap na may matinding iyak at luha sa isa na makapagliligtas sa kanya mula sa kamatayan, at dininig siya dahil sa kanyang mapitagan na pagsusuko. Bagaman siya ay isang anak, natutunan niya ang pagsunod mula sa kanyang pagdurusa. Hebreo 5, versikulo 7 hanggang 8. Ganito natutunan ni Jesus, kahit na siya ay anak ng Diyos na sumunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang pinagdusahan. Ang kanyang mga panalangin ay hindi lamang mga bulong sa katahimikan, kundi mga masidhing pakiusap na puno ng tunay na luha. Ngunit lagi siyang sumunod, gaano man kalaki ang halaga. Idinagdag pa ng Filipos 2, versikulo 8, at sa pagkakatagpo ang nasa anyong tao, siya ay nagpakumbaba sa pamamagitan ng pagiging masunurin hanggang sa kamatayan, maging ang kamatayan sa krus. Hindi lamang sumunod si Jesus kapag madali, sumunod siya hanggang sa punto ng pagdanas ng masakit na kamatayan sa krus. Ang kanyang buhay ay hindi isang serye ng madadaling pagpili. Ito ay isang patuloy na pagsusuko sa kalooban ng Diyos, kahit na ang kaloobang iyon ay nagdala sa kanya sa krus. Ang tunay na kamangha-mangha tungkol sa buhay ni Jesus ay siya ay ganap na tao tulad natin, may parehong damdamin, parehong tukso, at parehong sakit. Gayunpaman, hindi tulad natin, hindi siya kailanman nabigo sa kanyang pagsunod at pagsusuko. Bawat kilos, bawat salita, at bawat pag-iisip ay nasa perpektong pagkakatugma sa nais ng Diyos. Hindi siya nabuhay para sa kanyang sarili, kundi para sa Diyos at para sa atin. Ang perpektong buhay ni Jesus ay mahalaga dahil gumawa siya ng isang pambihirang bagay para sa atin. Kung saan tayo nabibigo na maging matuwid, ang kanyang buhay ay nag-aalok sa atin ng pagkakataong makita bilang matuwid sa harap ng Diyos. Para bang kinuha niya ang pagsusulit ng buhay at nakapasa na may karangalan para sa sangkatauhan. Kaya kapag naniniwala tayo sa Kanya, para bang ang kanyang perpektong puntos ay naikredito sa ating talaan. Isipin ang pagsubok na sundin ang isang resipe ng perpekto ng hindi nagkakamali. Para sa atin imposible iyon. Maaring maghalo tayo ng maling sangkap, magkamali sa pagsukat o masunog ang pagkain. Ngunit si Jesus sa kusina ng buhay, sinundan ang resipe ng Diyos ng walang pagkakamali. Namuhay siya ng buhay na dapat nating ipamuhay at inalok sa atin ang gantimpala. Para bang tayo ang gumawa sa pamamagitan ng pag-unawa sa perpektong pagsunod at pagsusuko ni Jesus. Maaring pahalagahan natin ang kamangha-manghang kaloob na inaalok sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Isang kaloob na nagpapalakas sa atin hindi dahil kaya natin itong makamit, kundi dahil ito ay malayang ibinibigay, isang patotoo sa perpektong buhay na ipinamuhay niya para sa atin. Ang kahalagahan ng panalangin sa buhay ni Jesus. Sa buhay ni Jesus, ang panalangin ay hindi lamang isang bagay na ginawa niya dahil sa relihiyosong tungkulin o bilang pampublikong pagpapakita. Ito ay kasing likas at mahalaga tulad ng paghinga, isang lifeline sa kanyang Ama. Nagpapanatili ng pakikipag-ugnay sa Ama. Para kay Jesus, ang panalangin ay tungkol sa pananatiling konektado. Parang ang hindi matitinag na ugnayan sa pagitan ng isang anak at magulang. Kahit na siya ang anak ng Diyos, nakipag-usap pa rin siya sa Diyos, ipinapakita na umaasa siya sa koneksyon na iyon para sa lakas at gabay. Ito ay nagsasabi sa atin ng isang makapangyarihang bagay tungkol sa panalangin. Hindi ito tungkol sa paghingi ng mga bagay. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng ating relasyon sa Diyos sariwa at buhay. Tingnan kung ano ang nangyari pagkatapos na mabinyagan si Jesus. At habang siya ay nananalangin, ang langit ay nabuksan.
Lucas 3 versikulo 21. Sa sandaling iyon tila bumukas ang langit, nagpapatibay ng malalim na relasyon na ito. Si Jesus ay nasa patuloy na pakikipag-ugnayan sa kanyang Ama. At sa mga pag-uusap na ito, ilang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Nagpasya, nagbigay ng lakas at nagbahagi ng pagmamahal. Isang kilos ng pagmamahal at pagtitiwala sa loob ng Trinidad. Ang panalangin ay isang kilos din ng pagmamahal at pagtitiwala sa loob ng Trinidad, Ama, Anak at Espiritu Santo. Si Jesus bilang Diyos ay nagpahayag ng kanyang pagtitiwala sa Ama sa pamamagitan ng panalangin. Halimbawa, noong siya ay magbabangon kay Lazaro mula sa mga patay, sinabi niya, "Ama, nagpapasalamat ako na dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig." Juan 11, versikulo 41 hanggang 42. Ang pasasalamat na iyon ay hindi para sa palabas. Ito ay ang anak na nakikipag-usap sa Ama, tiyak na siya ay dinirinig. Isang masidhing pagpapalitan ng pagtitiwala at pagmamahal. Ipinapakita nito sa atin ang puso ng panalangin. Ito ay tungkol sa pagtitiwala. Kapag tayo ay nananalangin, pumapasok tayo sa bilog ng pagmamahal at pagtitiwala na umiiral mula pa bago ang panahon. Sinasabi natin sa Diyos, "Ako'y umaasa sa iyo, nagtitiwala ako sa iyo," tulad ng ginawa ni Jesus. Sa wakas, ang panalangin ang paraan kung paano niyakap ni Jesus ng buong buo ang pagiging tao. Ang pagkakatawang tao ay isang magarbong salita para sa Diyos na naging tao kay Jesus. Ito ay hindi lamang Diyos na nagsusuot ng katawan ng tao. Siya ay naging ganap na isa sa atin. At bahagi ng pagiging tao ay ang pag-amin na hindi tayo makapangyarihan sa lahat. Kailangan natin ng tulong, kailangan natin ng Diyos. Ipinakita ito ni Jesus noong naging mahirap ang buhay. Bago siya arestuhin, pumunta siya upang manalangin sa isang hardin na tinatawag na Getsemani. Siya ay labis na nag-aalala tungkol sa kung ano ang kanyang haharapin, ang kamatayan sa krus. Nananalangin siya, "Ama, kung ikaw ay handa, alisin mo ang kalis na ito sa akin. Gayunman, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyo ang mangyari." Lucas 22, versikulo 42. Dito, siya ay nahihirapan. Ipinapakita sa atin na okay lang na dalhin ang ating pinakamalalim na takot sa Diyos. Ngunit ipinapakita rin sa atin na sa huli, ang panalangin ay tungkol sa pagsasabi, "Diyos, nagtitiwala ako sa iyong paraan higit sa aking paraan." Kaya, ang panalangin sa buhay ni Jesus ay ang kanyang paraan upang manatiling malapit sa Diyos. Ipakita ang pagtitiwala at pag-ibig sa loob ng pamilya ng Diyos at buong mabuhay ang kanyang buhay bilang tao na may lahat ng taas at baba. Kapag tayo'y nananalangin, sinusunod natin ang mga yapak ni Jesus, nakikilala ang Diyos ng malapitan at personal, nagtitiwala sa Kanya sa ating mga buhay at niyayakap kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tunay na tao tulad ng ginawa ni Jesus, ang intercessory role ni Kristo, si Jesus na nananalangin para sa iba. Partikular, sa aklat ni Juan 17, versikulo 9 hanggang 23, natagpuan natin ang isang tunay na makabagbag damdaming sandali nang si Jesus, tinawag na anak ng Diyos, ay nagsalita sa kanyang Ama para sa kanyang mga kaibigan. Kasama rito hindi lamang ang mga disipulo na kasama niya sa sandaling iyon, kundi lahat tayo na maniniwala sa Kanya. Nananalangin siya para sa kanilang proteksyon, kanilang kagalakan, kanilang pagkakaisa, at na sila ay maging ihiwalay at dalisay sa katotohanan ng salita ng Diyos. Sinabi ni Jesus, "Idinadalangin ko sila. Hindi ako idinadalangin para sa mundo, kundi para sa mga ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo." Juan 17, versikulo 9. Ipinapakita nito sa atin na mayroong espesyal na malasakit si Jesus para sa kanyang mga tagasunod. Alam niya ang mga hamon na kanilang haharapin sa mundo at hiniling sa Diyos na pangalagaan sila. Ngunit hindi siya tumigil doon. Nananalangin din siya para sa lahat ng tao na maniniwala sa Kanya sa pamamagitan ng mensahe ng mga disipulo. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko. Idinadalangin ko rin ang mga maniniwala sa akin sa pamamagitan ng kanilang mensahe. Juan 17, versikulo 20.
Ibig sabihin matagal na tayong iniisip ni Jesus. Hiningi niya sa kanyang Ama na tayo ay maging isa tulad ng siya at ang Ama ay isa. Parang nais niya na ang lahat ay maging bahagi ng parehong pamilya, nagkakaisa, nagtutulungan sa pag-ibig. Ang papel ni Jesus bilang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Sa isa pang bahagi ng Biblia, sa unang sulat ni Pablo kay Timoteo, Kabanata 2:5, makikita natin ang malinaw na paliwanag ng isang dakilang gawain ni Jesus. Sinasabi, sapagkat may isang Diyos at isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan, ang taong si Kristo Jesus. Sa 1 Timoteo 2:5. Ngayon, ang tagapamagitan ay tulad ng tulay o isang tao na tumatayong sa gitna upang tulungan ang dalawang tao na magkaunawaan at lutasin ang mga bagay. Bago si Jesus, ang mga tao ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kanilang mga pagkakamali o kasalanan. Dumating si Jesus upang maging tulay na iyon. Namasuhay siya ng perpektong buhay, pagkatapos ay namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. Ipinapakita na mayroon siyang kapangyarihan laban sa kasalanan at kamatayan. Sa paggawa nito, siya ang naging tanging tagapamagitan sa pagitan natin at ng Diyos. Kapag nagkakamali tayo o gumagawa ng mga bagay na hindi natin dapat gawin, nariyan si Jesus upang makipag-usap sa Diyos para sa atin. Parang sinasabi niya, naayos ko na ito, Ama. Binayaran ko na ang halaga para sa kanilang mga pagkakamali. Ito ay isang bagay na kamangha-mangha sapagkat ibig sabihin nito ay maaari tayong direktang makipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Hindi natin kailangan ng ibang tao o bagay upang makipag-usap sa Diyos para sa atin. Si Jesus ang ating direktang linya sa Kanya. Kapag tayo'y nananalangin, maaari tayong manalangin sa pangalan ni Jesus at Siya ang magsasalita para sa atin. Tinitiyak na tayo ay mananatiling konektado sa Diyos. Sa simpleng salita, si Jesus ay labis na nagmamalasakit sa atin hanggang sa punto na Siya ay nakikipag-usap sa Diyos tungkol sa ating mga pangangailangan, ating proteksyon at ating pagkakaisa sa bawat isa at sa Kanya. Bilang ating tagapamagitan, Siya ang dahilan kung bakit maaari tayong magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Siya ang nakatayo sa gitna, tinitiyak na sa kabila ng ating mga kapintasan, maaari pa rin tayong maging malapit sa Diyos. Ang panalangin bilang isang paraan upang tuparin ang Kanyang misyon. Ang panalangin ay tulad ng isang lihim na lugar ng pagpupulong kung saan tayo ay nauupo kasama ang Diyos upang pag-usapan ng lahat ng nasa ating puso, kasama na ang dakilang gawain na mayroon Siya para sa atin. Dito natin nakukuha ang lakas upang gawin ang mga bagay na tila masyadong malaki para sa atin. Pumili ng tamang mga kaibigan upang tulungan tayo at maging makagawa ng kamangha-manghang mga bagay na magpapakita sa lahat kung gaano kadakila ang Diyos. Pagpapalakas para sa mga gawain. Isipin ang pagiging labis na stressed at nag-aalala na parang umuulan mula sa iyong noo. Ganito ang pakiramdam ni Jesus isang gabi. Alam niya na kailangan niyang pagdaanan ang isang napakahirap na bagay, kaya ano ang ginawa niya? Hindi siya nagpilit na maging matapang mag-isa. Nananalangin siya. At nang ginawa niya ito, isang anghel mula sa langit ang nagpakita sa kanya at nagbigay sa kanya ng lakas. Sinabi sa atin ng Biblia ito sa Lucas 22:4-43 na sinasabi, isang anghel mula sa langit ang nagpakita sa kanya at pinapalakas siya. Ipinapakita nito sa atin na kapag may malalaking gawain tayong gagawin, maaari tayong manalangin tulad ng ginawa ni Jesus at maaring magpadala ang Diyos ng tulong sa atin tulad ng isang coach na nagbibigay ng motivational talk sa isang manlalaro bago ito maka-score ng winning goal, pagpili ng mga disipulo. Ngayon, napakahalaga ang pagpili ng iyong koponan. Gusto mo ng mga kaibigan na magiging kasama mo sa hirap at ginhawa. Si Jesus ay may malaking desisyon na kailangan gawin ng pumili ng kanyang mga disipulo. Ito ang mga lalaking magpapatuloy ng kanyang gawain pagkatapos niyang umalis, kaya hindi lang siya pumili ng kahit sino. Nagpalipas siya ng buong gabi
na nakikipag-usap sa Diyos tungkol dito. Sinasabi ng Biblia sa Lucas 6 versikulo 12 hanggang 13, sa mga araw na iyon, si Jesus ay umakyat sa bundok upang manalangin at nagpalipas ng gabi sa pananalangin sa Diyos. Nang dumating ang umaga, tinawag niya ang kanyang mga disipulo sa kanya at pumili ng 12 sa kanila, na tinawag din niyang mga apostol. Ang buong gabing pananalangin ni Jesus kasama ang Diyos ay ang kanyang paraan upang masiguro na mayroon siyang tamang koponan. Kapag may malalaking desisyon tayong kailangang gawin, tulad ng pagpili ng mga kaibigan o pagbuo ng isang koponan, maaari tayong makipag-usap sa Diyos tungkol dito tulad ng ginawa ni Jesus. Pagbibigay luwalhati sa Ama sa pamamagitan ng mga himala. Pagkatapos may mga pagkakataon na kailangan natin ng isang malaking bagay na mangyari, tulad ng isang tunay na himala. Nang si Jesus ay handa ng buhayin muli ang kanyang kaibigang si Lazaro mula sa kamatayan, hindi lang siya nagkibit-balikat. Una, kinausap niya ang Diyos. Nagpasalamat siya sa Diyos sa palaging pakikinig sa kanya, na parang isang anak na nagpapasalamat sa kanyang ama sa palaging pagiging nariyan. Ito ang kanyang sinabi sa Juan 11 versikulo 4, 41 hanggang 42, kaya't inalis nila ang bato. Pagkatapos, tumingala si Jesus at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako na narinig mo ako. Alam kong lagi mo akong naririnig, ngunit sinabi ko ito para sa kapakanan ng mga taong naririto, upang sila ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakita sa atin ni Jesus na kahit na malapit na tayong gumawa ng isang kamangha-manghang bagay, hindi ito tungkol sa pagpapakita ng ating kakayahan, kundi tungkol sa pagpapakita ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Kinausap niya muna ang Diyos upang ipaliwanag na ang mga kamangha-manghang bagay na malapit nang mangyari ay dahil sa Diyos, hindi lamang dahil sa Kanya. Kaya ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa paghingi ng mga bagay. Ito ay tungkol sa paghahanda upang magawa ang mahahalagang gawain, paggawa ng matalinong desisyon at pagbibigay ng kredito sa Diyos para sa mga kamangha-manghang bagay na Kanyang nagagawa sa pamamagitan natin. Anuman ang sitwasyon, sa ating pagsisikap na maunawaan kung bakit, kinikilala bilang Diyos, si Jesus ay nanalangin sa Diyos. Natuklasan natin ang ilang mahahalagang punto. I-summarize natin. Una, sinuri natin ang dalawang kalikasan ni Jesus bilang ganap na Diyos at ganap na tao. Mahalaga ang pag-unawang ito para maunawaan ang mga dahilan sa likod ng kanyang mga panalangin. Bilang Diyos, kinakatawan ni Jesus ang ikalawang persona ng Trinidad, ngunit bilang tao, naranasan niya ang mga limitasyon ng pagiging tao. Filipos 2 versikulo 6 hanggang 8. Pangalawa, tinalakay natin ang konsepto ng Trinidad. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Tatlong natatanging entidad, ngunit isa sa kalikasan. Ang komunikasyon ni Jesus sa Diyos Ama ay nagpapakita ng perpektong relasyon sa loob ng banal na Trinidad. Juan 10 versikulo 30. Ang kahalagahan ng mga panalangin ni Jesus ay malalim. Ipinakita ng mga ito ang kanyang pagtitiwala sa Diyos Ama na ipinapakita ang pag-asa sa karunungan at lakas ng Diyos. Kahit sa gitna ng mga hamon, ang kanyang mga panalangin tulad ng isa sa hardin ng Getsemani, Ama, kung ikaw ay handa, alisin mo ang kalis na ito sa akin. Gayunman hindi ang aking kalooban, kundi ang iyo ang mangyari. Lucas 22 versikulo 4-22 ay naglalarawan ng kanyang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos, na nagbibigay ng mga pananaw sa kanyang misyon na tubusin ang sangkatauhan. Bukod dito, ang mga panalangin ni Jesus ay nagbigay ng masusing pananaw sa kanyang ministeryo. Nananalangin siya para sa kanyang mga disipulo at lahat ng mananampalataya, naghahangad ng pagkakaisa at proteksyon. Juan 17, versikulo 20 hanggang 23. Ito ay nagpapakita ng kanyang intercessory role at inilalantad ang lalim ng kanyang pagmamahal at pagtatalaga sa kanyang misyon. Inaanyayahan ko kayong magnilay-nilay sa halimbawa ni Jesus at pag-isipan ang papel ng panalangin sa inyong sariling buhay. Madalas umatras si Jesus sa mga tahimik na lugar upang manalangin. Lucas 5 versikulo 16.
Kung si Jesus ang anak ng Diyos ay naramdaman ang pangangailangang manalangin, gaano pa kaya tayong mga tagasunod niya na kailangan mag-alaga ng isang buhay ng panalangin? Ang kanyang halimbawa ay hindi lamang isang ritual na dapat tularan, ito ay isang paanyaya na linangin ang isang personal na relasyon sa Diyos, kung saan maaari nating ilabas ang ating mga pasanin at humingi ng gabay at kaaliwan. Sa katahimikan ng ating mga sandali kasama ang Diyos, tandaan na ang panalangin ay isang regalo, isang dialogo, at isang alay ng kapayapaan kung saan ikaw ay mainit na inaanyayahang makilahok. Habang nagmumuni-muni sa buhay ni Jesus, isaalang-alang kung paano ang iyong buhay panalangin ay umaayon sa kanyang halimbawa. Naway ang kanyang buhay ay magbigay inspirasyon sa iyo na taimtim na hanapin ng Diyos, makinig at magsalita, humiling at magpasakop. At sa pamamagitan nito, naway makilala mo ang malalim na pagmamahal at presensya ng Diyos sa iyong pang-araw-araw na paglalakbay. Magdasal tayo. Amang nasa langit, lumalapit kami sa iyo na may mapagkumbabang pagsamba, kinikilala ang iyong walang hanggang karunungan at ang lalim ng iyong pagmamahal, na madalas ay lampas sa kakayahang maunawaan ng tao. Habang pinagninilayan namin ang buhay ni Jesus, ang iyong anak at aming tagapagligtas, natatagpuan namin ang aming sarili na nagmumuni-muni sa hiwaga ng kanyang mga panalangin sa iyo. Panginoon, kinikilala namin na sa mga panalangin ni Jesus, nakikita namin ang perpektong pagsasakatawan ng pagpapakumbaba at pag-asa. Tulad ng pagtingin niya sa iyo, itinataas din namin ang aming mga mata at puso sa panalangin, naghahanap ng gabay, lakas at mas malapit na relasyon sa iyo. Sa mga sandaling kami ay nakikipagbuno sa mga komplikasyon ng banal, hinihiling namin ang isang simpleng parang bata na pananampalataya na nagtitiwala sa iyong kabutihan at plano. Turuan mo kami, O Diyos, na tularan si Jesus sa kanyang mapanalangin asal. Kinikilala na kahit bilang Diyos, siya ay nakipag-ugnayan sa iyo, na inaanyayahan kami sa banal na espasyo ng pag-uusap at pagiging malapit sa iyo. Sa pamamagitan ng kanyang halimbawa, naway maunawaan namin ang kahalagahan ng panalangin bilang isang paraan upang ipahayag ang aming pagmamahal, aming mga pangangailangan at aming pasasalamat. Sa aming pang-araw-araw na buhay, habang nakaharap kami sa aming mga sariling hamon at kagalakan, alalahanin namin ang pamantayan ni Jesus na sa bawat pagkakataon, maging tagumpay o pagsubok, dapat kaming lumapit sa iyo sa panalangin tulad ng ginawa niya. Naway ang kanyang buhay ay magpaalala sa amin na sa aming mga kahinaan, natatagpuan namin ang iyong lakas, sa aming mga tanong, natatagpuan namin ang iyong karunungan, at sa aming pag-iisa, natatagpuan namin ang iyong nakaaaliw na presensya. Pagpalain mo kami ng kapayapaan na nagmumula sa kaalaman na ikaw ay laging nariyan, handang makinig sa tahimik na mga hangarin ng aming mga puso. Bigyan mo kami ng kapangyarihan ng parehong espiritu na nanahan kay Kristo Jesus, upang sa lahat ng sitwasyon, magkaroon kami ng tapang na sabihin, hindi ang aking kalooban kundi ang iyo ang mangyari. Sa banal na pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen.